So, inamin na nila with the first witness na wala silang evidence of that act. So yung act na yan, remember kahapon sinabi na the other day, free and free. Culpable violation of the Constitution, high crimes, at saka betrayal of public trust. Yun yung offenses. How was it done? Through grave threats, inciting to sedition, and unaliving the president. So, inamin na nila that they have no evidence as to unaliving the president or actually attempting to unalive, such as by hiring a hitman. So, nagko-concentrate sila doon sa grave threats na mababalang ang penalty. So, para sa kanila, doon sa grave threats, natahak lahat ng offenses. High crimes, inciting to high crimes, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. Sabi ni Bokya, mainstream media are now doing upfront propaganda against the VP. Sobrang lantaran na, nakakalungkot pero di mawawala ng di tao. Propaganda nila. Binigay ko na sa inyo yung script, di ba? Ito yung pakay ng prosecution. Inaakusahan nila ng grave threats. Nire-reduce nila yung buong sinabi ni VP Inday to, ay, tinreten niya yung presidente. Not true. The VP was reacting, and it was a human reaction. It is a reaction to the dissolution of the unit team, the betrayal, the absolute betrayal of the person almost single-handedly responsible for the victory of the unit team, of BBM getting to sit as president. You can only VP Inday was the major contributor to that, the major reason kung bakit nanalo si BBM. Tapos, almost immediately, nanalo pa lang sila, naramdaman na niya yung mga pressures, yung mga oppression, yung mga ginagawang pagpapahirap. Nung una, maliliit lang. Pagkatapos, lumaki ng lumaki. Katulad yan, naaalala ko yung pinapangakuan ng presidente kung ano daw ang kailangan ni VP Inday, sisiguraduhin nilang ibibigay. Anong posisyon ang gusto mo? Unang-una ka VP, bibigay namin yung gusto mo. Ay, hindi pwede yan, biglang ganun, hindi pwede defense. Okay, sige. Pero bibigay ko sa iyo kalahati ng cabinet. Mamili ka. Sinong gusto mong iupo? Nangyari ba? Hindi. Ang hinihiling na nga, ang ini-expect na lang sana ni VP Inday bilang respeto sa kanya ay wag na siyang pakialaman sa DepEd, pinakialaman pa rin. And then buong-buo, tinurn over siya sa House of Representatives para dun mabalahura. Yan ang totoong kwento, yan ang katotohanan, at yan ang defense. Sabi ni Ma'am Jing, I seen the whole video included the Quadcom hearing kung paano nila pinahiya si Attorney Lopez. Tama naman lahat ng sagot niya. I'm sure pag siya ang uupo sa witness, mapapahiya yung mga kongresista ngayon. Agree. Nakita niyo kung paano nagre-react yung ibang mga congressman. Aba, hindi sila makatayo. Hindi sila makaayapal at hindi naman po. Hindi nila kakayanin yung ginagawa ng mga private lawyers nila. Posible bang makulong si Senator Alan Cayetano dahil iniimbestigahan yung SEA Games 2019? Alam niyo naman, under the Marcos administration, ang daming milagro. Hi, Ma'am Nancy. Nakikita ko na yung mga comments niyo. Alam niyo earlier, bagong umpisa pa lang nag-live natin, dagsa ng mga comments, tapos walang cohesion, iba-iba yung mga tanong, ganito. Tapos merong isa pa na paano yung ganito? So, in-explain ko kung bakit hindi mo pwedeng i-take yung mga facts na ganyan in isolation. So, anong ibig sabihin nun? Wala ba talaga? So, ngayon, okay, nag-settle in na. So, naririnig niyo na ako. Kasi earlier on, may mga tao, hindi nila ako naririnig. Gusto lang nila yung masagot yung kanilang mga katanungan. Wala pong witness today, Sir Leonard. Tinanong ni Sir Leonard, sino po uupo as witness today? Wala pong makakaupo as witness today kasi oral arguments ngayon on the motion for the production of certain documents such as but not limited to bank records, BII records, and AMLAC records. Sadali lang, give me a minute. Okay, tataas kitang konti. Brief ha? Kasi oxygen level yan. Oh, nawala na. See? Oxygen. I think naiipit yung monitor. Kasi isang move lang, 99 ka na bigla. I didn't want you to feel, maiingayan ka sa monitor. May nakalive ako. Okay, next.
Si Baste Duterte daw yung nag-utter ng Romanov threat first. Is this true? No, he wasn't the first. Okay. Mayroon na pong ang Romanov threat before that, and it was against the Duterte family. And then, binring up na binanggit din yan ni Baste Duterte, not in a maisog rally, actually, in a rage rally, I think. Bakit po ina-allow ng prosecution na mag-object at makipag-argue with the senator judges? Pag senator judges kasi, pwede kang, tinatanong ka and you're allowed to explain. Ang worry ko lang kasi sa mga senator judges, they're asking the lawyers to testify. So, hindi na talaga makontrol ni Senator Cheese yan. Sabi ni Chris, atras din pala sila kay Attorney Laika, natakot. Pero mga tanong ng Bendalo at ni Pinky, halatang, ay, sabi ni Sir Chris. Sabi ni D. Parks, pwede po ba i-cross-examine ng defense si Attorney Lopez in case na maging witness siya? Yes, of course, pwede po. Actually required. Alam niyo ba yon, kung may direct examination pero hindi niyo bigyan ng pagkakataon na mag-cross-examine yung kabilang party, i-junk yung buong useless yung testimony. Pag ang direct examination, walang chance na bigyan, binigay dun sa kabilang party na mag-cross, wala na yan, wala na yung testimony. So, pero kung kunwari, binigyan na ng chance pero sinabi ng defense, no cross, tanggap pa rin yan. It's the opportunity. Actually, yes, sabi ni Gennaro, shouldn't the witness be cited in contempt for being evasive in his answers and avoiding eye contact? Yung avoiding eye contact, hindi na natin kayang ipulis yan. But, this is what the lawyers could have done. They could have said, may we state for the record that the witness is always looking at his hands, at his kodigo, at his feet, and not at the counsel who is asking the questions. We just want it to be of record, Your Honor. Ginagawa namin yan in court. Okay, Your Honor, may we put it on record that the witness is crying? Okay, Your Honor, may we put it on record that during the time that the witness was attesting to this, he kept looking at my client? Pwede yun. So I was waiting for the lawyers of the defense to do that. Pero si Senator Cheese, malawak yung leeway na binibigay. And tama yun. Good judges will always give you every opportunity first to correct yourself or to explain kung bakit ganun yung ginagawa niya. Hindi ko basta kaagad isa-cite in contempt. Sabi niya, bakit sinabi ni Rido na hindi daw magaling defense ni VP, nakukulangan pa daw siya. Naku, matapos niya mag-manifest na siya ay para sa prosecution, naniniwala ba kayo? Objective ba yung statement na yun? Ano na lang natin, hayaan na lang natin siya kasi hindi naman natin siya kakampi. Sabi ni Ilred, bakit pala yung cyber records yung pinapalabas nilang end of it all as evidence for an impeachable offense instead of the actual plan to unalive the president? It seems so off kasi para yung prosec believes the cyber libel evidence is enough but the witnesses say otherwise na need pa i-contact yung other intelligence departments for actual tracing as hired person. Okay, ganito yun. Pag tinignan ninyo, ano yung nakalagay sa Article 4? Culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayal of public trust. Okay? How was it done? Through grave threats. Through the grave threats, she committed inciting to sedition and sedition. Or sedition actually, nakalagay sa Article 4, pero actually what they meant was inciting to sedition. Through the grave threats, she committed high crimes kasi sedition daw is supposed to be a high crime. Through the grave threats, may culpable violation of the Constitution siya because of a disrespect for life. And dun sa una, ang nakalagay sa article, ang acts of the commission also, so grave threats, sedition or inciting to sedition, and yung president. So, inamin na nila with the first witness na wala silang evidence of that act. So yung act na yun, remember kahapon sinabi na the other day, 3 and 3. Culpable violation of the Constitution, high crimes, at saka betrayal of public trust. Yun yung offenses. How was it done? Through grave threats, inciting to sedition, and unaliving the president.
So, inamin na nila that they have no evidence as to unaliving the president or actually attempting to unalive, such as by hiring a hitman. So, nagko-concentrate sila doon sa grave threats na mababalang ang penalty. So, para sa kanila, doon sa grave threats, natahak lahat ng offenses. High crimes, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. Sabi ni Ma'am Karen, shouldn't the NBI investigate as a whole? Hindi yung cybercrime department lang or intelligence lang. Investigate the whole thing because grave threats is too low. Kumbaga, it will not constitute a high crime. Even if they say that grave threats is culpable violation of the Constitution, pilit na pilit yung arguments na yon, and the prosecution has not substantiated it. I mean, let's face it, hindi naman talaga sila malalim mag-argue. So, I agree, not only because it's for completeness. Strategy na ginagamit ng prosecution is ikulong nila yung buong kaso in just that grave threats. Kasi ang grave threats, may specific definition siya doon sa revised penal code. Pinipilit nilang pumasok sa revised penal code provision. Pero gusto nila na ma-impeach si VP Inday based on the definition in the revised penal code. Kulong yan. Bakit? Because then they exclude evidence on the context. Sasabihin nila, hindi naman element, hindi naman relevant yan. But they forget, this is not a criminal case. This is an impeachment case. And therefore, you are right, they should show the whole context. Because dyan mo makikita kung impeachable ba o hindi. It could be, the defense is arguing this is a natural human response to the pressures and oppression that was being conducted on the vice president. The prosecution wants to remove her because this Thank you very much. Uy, goal achieved. Maraming salamat. Second goal tayo. Hindi pa pala na-achieve. Kay Ma'am Dawawin niyang Atenista. Hi po. Ayun, tama. Sabi ni Beauty House of Race, si Franz Castro ang nagpa-contempt sa kanya. Yun talagang ultimate goal nila kay Attorney Lopez. Good point, good point. Pasensya na, lola naman talaga ako, 2 na po yung apo ko. So, hindi ko babaguhin. Sorry. Sabi ni Bokya, mainstream media are now doing upfront propaganda against the VP. Sobrang lantaran na, nakakadungkot pero di mawawala na. Di tawad. Propaganda nila. Binigay ko na sa inyo yung script, di ba? Ito yung pakay ng prosecution. Inaakusahan nila ng grave threats. Nire-reduce nila yung buong sinabi ni VP Inday to, ay, tinreten niya yung presidente. Not true. The VP was reacting, and it was a human reaction. It was a reaction to the dissolution of the unit team, the betrayal, the absolute betrayal of the person almost single-handedly responsible for the victory of the unit team, of BBM getting to sit as president. You can only
VP Inday was the major contributor to that, the major reason kung bakit nanalo si BBM. Tapos, almost immediately, nanalo pa lang sila, naramdaman na niya yung mga pressures, yung mga oppression, yung mga yung mga ginagawang pagpapahirap. Nung una, maliliit lang. Pagkatapos, lumaki ng lumaki. Katulad yan, naaalala ko yung pinapangakuan ng presidente kung ano daw ang kailangan ni VP Inday, sisiguraduhin nilang ibibigay. Anong posisyon ang gusto mo? Unang-una ka VP, bibigay namin yung gusto mo. Ay, hindi pwede yan, biglang ganun, hindi pwede defense. Okay, sige. Pero bibigay ko sa iyo kalahati ng ng cabinet. Mamili ka. Sinong gusto mong iupo? Nangyari ba? Hindi. Ang hinihiling na nga, ang ini-expect na lang sana ni VP Inday bilang respeto sa kanya ay wag na siyang pakialaman sa DepEd, pinakialaman pa rin. And then buong buo, tinurn over siya sa House of Representatives para dun mabalahura. Yan ang totoong kwento, yan ang katotohanan, at yan ang defense. Ang totoo niyan, dapat natakot ang prosecution. Hindi kayo sabi ni Dancing Gina, I loved it when they played the video and nagagalit si VP kasi ang congressman umiinom ng expensive wine sa office nila pero ang mga tao sinasabing masaya na sila sa asin. Galit na galit siya. Sa totoo lang, galit para sa sarili niya. Kasi naranasan niya, rinig na rinig niya. Ang simple ng kasagutan sa ibang mga problema dito. Di ba? Kung talagang gusto ng Marcos administration na ayusin ang problema ng bayan, simple lang naman yan, babudgetan yan. Pero anong ginagawa? Hindi nila ginagasta ng maayos ang pera na binayad natin sa buwis natin. Sabi ni Evmi, si Luis Lunadi, kaskinto na foundation kasi maputi mo. Sabi ni Hazel, sa tanong ni Sen Robin regarding sa assignment ni Atty. Lotok Barm, parang merong laman yun dahil magulo ngayon eh. So, at waray siya. Sabi ni Eduardo, tapos yung ebidensya pa nila, putol na naratibo, direct to the point na may pagbabanta, may kondisyon nga, papatayin lang si B kung papatayin siya. Correct. Buti nga nasabi yun ni Senator Alan eh. Sabi ni Ma'am Karen, I love how Senator Pia used the threat of Sen. Tulfo as an example. Yep. So, nag-aano lang ako kasi ayokong malate kayo dun sa pagpapanood ng oral arguments. Yung Terry doon po, daming side comments. Pwede bang i-contempt dahil sa bias at conclusion? Hindi naman po. Alam nyo, hindi po siya judge. Talagang may panig siya. Kasi ang tawag dito sa lawyering ay advocacy. You advocate for a particular side. Hayaan nyo na siya. Siyempre, bias talaga siya dahil nandun siya sa panig ng prosecution. Tayo, nasa panig ng defense. Sabi ni Eduardo, tapos yung ebidensya pa nila, putol na naratibo, direct to the point na may pagbabanta, may condition nga, etc. Nabasa ako na pala yan. DDS pro-Duterte vloggers and encouraging hate or dislike for Daryl and Joey. Sige, tignan natin yan. Sa Luminous Group, baka pwede niyong ipadali niyo po yung link dito. At pupuntahan ko yan mamaya. I will take that down. Hindi ako sang-ayon. Napaka po akong nakikita. Sandali. Ayun. Sige, that will be taken down. Thank you for pointing that out. Alam nyo, hindi talaga ako palo dito sa
sa ginagawang mga ganito. Hindi ako naniniwala na dapat makikipag-away tayo sa isa't isa. Pwede naman ang mga DDS o mga pro-Duterte o lahat ng mga nasa panig natin, whether you will admit to being DDS or not, hindi ako sang-ayon na mag-aaway tayo within ourselves. We can disagree. Of course, we can disagree. Di naman tayo mga kambal. Di naman tayo yung mga military na kailangan lahat tayo iisa yung kumpas, iisa yung galaw and all that. Hindi. We can still all be on the same side. Minsan may pagkakaiba ng ating mga opinion, pero we all are advocating, we're all on the side of VP Inday, we're all on the side of, hello, bakit andyan pa si BBM? So thank you very much. I will take this down. Next. Okay. Dali lang po may mga inaayos lang tayo. Okay. Para dun sa nagsasabing napuputol ako, you can move to the other side dun sa ibang apps. Nasa red, blue, at green apps po kami ngayon. O, ayan. Okay ba? Ay, nangyari. Ayan. Okay. Sabi ni Yen Yen, pero wala naman pala talaga mabigat na ebidensya. Totoo. Sabi ni Skipper, segue lang po down siya ng konti. Di po kaya maka-apekto sa perception ng madla at ng mga senator judges. Ang ano? Sabi ni Don't Dream It's Over. Salamat sa pagpapaalala. Sabi ni APC kay Lotto, akala ko ba na pinanood mo yung buong video? Basag na basag si ano doon. O, totoo yan. Tama, no? May mga anti-DDS posts doon sa ibang mga DDS groups. Pinapasukan talaga tayo. Tapos sabi ni Evmi, kapal box mo BBM sa true si VPISD ang dahilan naging presidente kang bakit yung flag meron na po ba sa history ng Pilipinas na impeached na senador? Wala po kasi hindi po impeachable ang senador. Hindi po sila subject to impeachment. Ano po yung, okay, sabi ni INX, sana gumising ng mga Pilipino sa atin. Flood control dapat matutukan. Si Rito Lapid natutulog lang. Ay, parang natutulog lang. Sabi ni Ching, grabe nakakaumay na yung mga ginagawa nila, wala namang kwenta pang sariling interes lang. Kitang-kita natin yan, pero ang attempt nila, ang gagawin nila is, they will try to convince us na hindi, para sa inyo naman itong impeachment na ito. Charot na charot. Sabi ni Pons, meron talagang budget sa impeachment. Pera ng mga taxpayers instead of ayusin ng healthcare at education at flood control.
Sabi ni Lori, tawang-tawa ko dun sa tanong ni Senator APC kay Lotto. Oo nga. Sabi ni Eduardo, si Senator Soto nalilito daw. Paano panay ang cellphone sa plenaryo? Ayun, di makagets. Hi kay Nunim. Sabi ni Iaya next, so impressed by Robin. Very good questions. Ang point si Lito Lapid tulog. And grabe kayo. Di, sabi ni Chessy, we're losing millions of funds dahil sa impeachment na ito na wala namang concrete evidence. Hi kay Shukran. Paano magpatanggal ng senador? File kayo ng ethics complaint. Ano po mangyayari na kay Senator Marcoleta? Sayang di siya nakaparticipate sa impeachment. Mag-ano siya muna, medical examination. Sabi ni Bombastic, noong grade ako, ang dami kong nasabihan na pag sinaktan mo ako, i-unalive kita. Now 40 plus na kami, magkakaibigan pero walang kulong. Yun na nga eh. So, yun, dyan na nga papasok yung tinatawag natin na mens rea. Minsan, a figure of speech lang. Pag ginawa mo yun sa akin, naku, malilintik. So, sinasabi rin ng defense, bakit ginawa ba ni VP Inday? Wala naman siyang intention na gawin yun. Kasi wala siyang intention na i-unalive yung tatlong yon. Bakit? Kasi hindi naman siya, kasi alive pa siya eh. Gets nyo? Sabi ni Ma'am Victoria, panay pamisa ng prosecution para makamit ang 2/3 sa reduced number. My eyes rolled back so hard, I saw my brain. Hahanap na sila ng kaso kay Senator Alan sa lahat. Believe me, sa lahat. Sabi ni Isa, ang lungkot lang, sobrang laking galit ang nararamdaman ko kay Ma'am Aida. Paano po i-impeach yung lahat ng walang kwentang senador? Gusto ko yan, pero kaso hindi sila impeachable eh. Hi kay Shukran. Ah, Janine. Hi. Sabi ni Lima, kakaiba po yung pagbabanta ng magkakaibigan kumpara sa Vice at Pangulo. Hindi mo masasabi yan. Kasi pwedeng magkaibigan din yung Vice at ang Pangulo eh. Bakit ganyan ang conclusion mo? Sabi ni Mami, parang si Chris, sa kapatid ni Falsis, nag-sorry lang, walang nang kaso. Tingnan ninyo. Sinabi ba niya? Oo, sinabi niya. Kung hindi ako nagkakamali, but correct me if hindi necessarily ibig sabihin na tama. But may capability ba siya? According to her, kayang yun ba nakasuhan? Yun ba nagkaganito kalaking iskandalo? Sabi ni Hazard, big deal sa kanilang sinabi ni VP dahil ba meron talagang, ay, thank you very much. Meron talagang banta sa buhay ni VP. Well, I think that's possible. That's possible to argue it that way. Pero magpupresenta tayo ng ebidensya na meron talagang banta sa buhay ni VP. Nila, thank you very much dun sa, sino ba itong nagbigay? Bakit hindi ako makaano ng comment section dito? Sandali ha. Takot sila sa bloodbath. Ala, ano nangyayari? Thank you kay Ma'am Michelle. Ano nangyayari? Bakit naghahang yung ating comment section? Ayan. Ayan, hindi na po naghang.
sabi ni Dai. Sana sa darating na 2028, isa ka sanang, ay, ako pala yun, tatakbong senador. Para dun sa red, blue, and green apps, one last. Pasensya na po. Ayun, kasi hindi connected yung wifi. Ayan. Naku, pasensya na. Para dun sa mga nasa red, blue, at green apps, pasensya na po. Dahil, hala, alam ko may audio pero walang video ha. Magre-reset lang po. Ayan, okay na. Sabi ni Megan, for all we know, the VP may be bluffing during the interview to protect her life. Good one. Also a good argument. Sabi ni Adrian, kapag ako ang nanalo sa eleksyon, pinapangako ko, bla bla bla. Sabi ng kandidato na hindi nanalo sa eleksyon. Since conditional, di naman gagawin at magkakatotoo ang pangako. Good one. So, dun sa nagtanong, sana tatakbo ka. Alam nyo ba na minamasama ng ibang mga kritiko natin dito sa online at sinasabi nag-aambisyon daw ako na mapili bilang team ni VP Inday sa mga tatakbo sa Senado. Ilan beses ko na po kayong sinabihan. Unang-una, nahindian ko na po si Tatay Digong noong 2025. Hindi dahil ayaw ko, hindi dahil kaya ko siyang hindian, pero kung dahil may kulang talaga. Wala tayong pondo at hindi po biro ang trabaho ng isang nangangampanya. Halos wala kang tulog nun. So, hindi ko talaga hangarin ang elective position. Hindi ako hihindi kay VP Inday pag may ni-request siya sa akin. Yun ang pangako ko. Hindi ako hihindi kay VP Inday. Kasi nakakaano na siya. Ang laki na ng kanyang sakripisyo. Ang laki na ng sinuffer niya, yung pagpapahirap sa kanya, sa kanyang pamilya, na sobrang nahihiya ako na kakayanin ko pa bang hindian siya. So, ang ko na lang, ito lang ang masasabi ko, na out of that will be the only reason. Pero sa totoo, hindi ko talaga hangarin na tumakbo. At namamangha ako dun sa mga kritiko na pinagtatawanan pa daw ako kasi parang nagpaparinig daw ako. So remember, before people started asking dito sa comment section, hindi ko talaga pinag-uusapan yan. Kasi hindi ko talaga ambisyon yan. Nung ako hiniling ni BBM na magserbisyo bilang press secretary niya, tandaan niyo po, hindi ako nag-apply. Hindi man lang kahit minsan naging usapan sa amin na, gusto mo bang mag-aspire for a cabinet position? Kahit ako po, nagulat. So, parang ang sama-sama lang pakinggan dun sa mga taong nag-iimbento na nag-aasam daw ako or nag-aambisyon daw ako na ma-appoint or anything like that. Tapos tatawa-tawa pa sila as if yung kasiraan na ginagawa nila is something of a joke for them. So, at dahil ginagawa nila yon, lalo akong nadi-discourage. At yun yung point nila. Hindi sila naniniwala na kayo yung may gusto nito. Akala nila, ambisyosa lang talaga ako. Okay, anong oras na? 12. Anong oras na po dyan sa Pilipinas? Hi, Miss Beth. Wala po ako sa Pilipinas. Sabi ni Reggie, we need great minds sa Senado and halos every night nagbabasa ka sa mga woes ng masa. Of course, hindi naman tayo kumbaga, Pilipino ko eh. So yung nararamdaman ng kapwa Pilipino, nararamdaman din natin. 1:48 na po, naku, malapit na po mag-start ang So ang i-expect natin sa pagdidinig ngayong hapon ay yung oral arguments doon sa motion ng prosecution for the production or the issuance of subpoenas for the bank records, AMLAC records at tax records ni VP Inday.
Okay, so maraming maraming salamat po para hindi po kayo ma-late. Tapusin natin yung live natin ngayon. Tapos subukan natin kung gising pa ako kasi gabi po dito eh. Madaling araw po dito eh. So kung gising pa po ako pagkatapos ng pagdidinig mamaya, magla-live po tayo. Okay, so maraming maraming salamat. At ingat-ingat po ang lahat. Huwag po kayong mag-aalala kay Senator APC. Kasi hindi pa naman po nag-uumpisa ang kanilang kaso. So wait lang po tayo kung ganong kaseryoso yan. Thank you kay Missy. Sabi niya, I admire and support your unwavering dedication. Ako, salamat po. Actually, it's more, hindi ko alam kung dedication ito. Pero nung bata pa ako, alam niyo, yung magulang ko, yung father ko kasi nasa Air Force. Ang mother ko, sabi niya, sayang yung pagkakataon. So, umikot po kami sa Pilipinas kung saan nakadestino tatay ko. Tapos, syempre, may ibang mga travels din within the country. Pag nakita ninyo at nakilala ninyo yung bayan nyo, wala kang choice, mamahalin mo talaga. Parang jowa, di ba? The more you get to know them, mas minamahal ninyo. So later on, nung abogado na ako, na-involve ako sa cultural work at mas marami po akong natutunan sa bayan natin. Kaya di ba minsan pinag-uusapan natin yung kultura, yung mga kasaysayan natin. Ito ay para mas lumalim yung appreciation natin at pagmamahal natin sa bayan. Ay. Sabi ni Ma'am Celine, so true, we need to love it. So, ayun. Okay, so ingat ang lahat at ilabas ang popcorn. Oral arguments po ang highlight ng pagdidinig ngayong araw na ito dahil kailangan i-defend ng prosecution na mayroong power ang Senate na mag-issue ng subpoenas at legitimate or constitutional ang paghihingi ng mga records na yon. Okay? At relevant sila. Okay, so tingnan natin and happy watching. Remember, huwag niyong kakalimutan, ang storya dito ay yung panggigipit kay VP Inday at ginagamit ng prosecution yung reaction ni VP Inday sa paggigipit at opresyon sa kanya bilang sandata para lalo siyang i-oppress at lalo siyang gipitin at ma-impeach siya at matanggal siya. Huwag tayong pumayag. Anong sandata natin dito? Yung boses natin, yung mga pagpo-post natin, yung willingness natin to stand up and be counted. Akong Pilipino, tinututulan ko ang panggigipit na ginagawa ninyo kay VP Inday. Dahil kung kaya niyong gawin yan sa Vice Presidente, langgam lang kami, kayang-kaya niyong gawin yan sa amin. So, okay. So maraming salamat. Game na tayo. See you at the comment section. Thank you very much. Mamaya pag-usapan natin yung mga makikita ka. Research ko muna yung mga hinaharap ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay? Thank you very much. See you later.